Kamusta naman yung mga sumusubaybay sa bawat bagong labas na chicken-related video ni Alpha Adventure Farms? Kamusta na kayong lahat? I've been very busy for the past few days or halos more or less 1 week na yata due to business errands and appointments. Kaya may mga nagdaang araw wala tayong bagong upload. Pero ito, gaya ng naipangako ko kanina, na bibigyan ko ng oras para maisingit natin kahit isang video man lang at may publish tayo today, no? So eto, share ko lang, meron akong gustong i-share sa inyo tungkol sa ikinonsulta sa akin ng isa sa mga clients ko. Sabi nila dahil nag-a-apply sila ng para mag-supply sana sila ng mga brown eggs sa isang mall, no? Ngayon, ang concern nila, yun daw mga eggs nila ay may nakitang blood spots. So ngayon, hindi pasado sa mall standard pagka ganun, no? Now, yun ang pag-uusapan natin ngayon. Una sa lahat, ano kaya ang dahilan? Ano ba yung blood spot sa itlog? When you crack it open and you see some blood spots either dun sa yolk mismo, yung tinatawag nating pula ng itlog, kahit yellow ang kulay, or dun sa albumin, doon sa egg white, minsan nandun siya, no? Ang common na paniniwala ng iba kapag may dugong ganon ay fertilized egg daw, no? Usually ganun ang sinasabi, fertilized egg. Pero base sa pag-aaral ko, no, kapag ang itlog ay fertilized, may similya ng may similya, no, ng hen at saka ng rooster, hindi pula ang makikita mo. Makikita nyo doon sa egg yolk, sa sentro niya, yung bullseye niya, hindi red, kundi puti. Ganon ang fertilized egg, no? Hindi siya blood spot, hindi siya stain ng dugo, kundi puti siya doon sa bullseye ng egg yolk. Yun ang fertilized egg. Ayun yung maniwala. You crack it open, no? Yung isa sa mga fertilized egg nyo dyan, makikita nyo yun. Now, ngayon, balikan natin yung blood spot. Ano kaya ibig sabihin no? At safe bang kainin ng itlog kapag may blood spot siya? Either dun sa yolk o dun sa albumin. Paano nangyayari yun? So, una, safe naman kainin yon, no? Walang pagbabago sa nutritional value ng itlog. Dahil may nakita lang na blood spot, no? At hindi siya delikadong kainin. So walang pagkakaiba. Naging concern na lang nga siya syempre dahil hindi sanay ang marami na nakakakita ng itlog na may blood spot. Akala nila, uy, sira yata to. Uy, bakit may ganyan? Hindi yata magandang kainin to. Kaya nagiging stricto na lang ang mga mall. Ang taas ng standards nila. Siguro sinasabi nila alam namin pwedeng kainin yan. May mga customer kasi kami na ganito, ganyan, no? Wala na lang cheche-bureche, dapat bigyan nyo kami itlog, walang blood spot, no? So, nasagot ko na yan, safe kainin yan, no? Pangalawa, paano nabubuo yun? So, ganito, kapag ang blood spot ay nandun sa nakadikit doon sa yolk, sa pula ng itlog, nangyari yan during the egg laying process doon sa ang tawag dito doon sa oviduct, may nag-rupture na blood vessel at dumikit siya doon sa yolk, no? Habang nangyayari ang egg laying process, while during, as it happens, doon nag-rupture yung isang blood vessel. Kaya siya nadikitan ng dugo. Alam nyo ba na kahit hindi fertilized ang isang itlog, may mga blood vessel pa rin yan na nagdudugtong sa kanya. Hindi nga lang natin napapansin ng ating mga mata, nagdudugtong sa kanya doon sa ng itlog, no? Doon sa dulo-dulo, sa taas, at doon sa baba. Di ba minsan yung pabilog ng itlog may air sac doon. May nagdudugtong sa kanya doon, dulo-dulo. Pero sa sides wala. No? So may mga not visible to our naked eye na mga blood vessels yan kahit pa unfertilized ang itlog.
Okay, ngayon, paano naman nabubuo or ano ang kwento naman kapag ka ang blood spot ay nandun sa albumin, doon sa puti ng itlog, doon sa clear. Actually, parang crystal clear yon, ano. Ang tawag doon, meat spot, no? Kapag nandun siya sa albumin. Kailan naman nangyayari yon? Kapag ang pagkaka-rupture ng blood vessel ay nangyari after ng egg laying process. So, yun ang pinagkaiba. Kapag ang blood spot nakadikit siya sa egg yolk, nangyari yung rupture ng blood vessel while during the egg laying process. Pero kapag nakadikit siya sa albumin, sa white ng egg, nangyari siya after the egg laying process. No? Yun ang pinagkaiba ng dalawa. So, ano ang cause ngayon yan? So, alam na nating ligtas naman palang kainin, no? Naaartihan lang tayo dahil hindi tayo sanay, nakakakita ng ganyan. Alam na natin ngayon kung kailan nangyayari yung may blood spot doon sa albumin at saka doon sa kanyang egg yolk. Ngayon, anong cause niyan? Ito, trivia pa, no? Nung nag-aaral ako tungkol dyan na binanggit na yung mga cases ng blood spots sa itlog nangyayari mas madalas sa mga brown eggs kaysa sa mga white eggs, no? May binanggit na figures nun eh. Teka, let me recall. Ilang percentage pa yung binanggit nung nag-aaral ako dyan. 18% ng lahat ng cases. If my memory serves me right, doon sa mga bago-bago pa lang nag-aaral, let me know kung mali ba yung naaalala kong number. 18% ng mga cases ng mga blood spots na yan ay nanggagaling sa mga brown eggs. Samantalang 0.5% lang, wala man lang 1% nga yan, ng lahat ng cases ang nakita sa mga white eggs. Yan. Tapos kung ikaw ay may poultry, according to statistics, yung mga cases ng may mapupulot kang mga reported cases, reported lang naman kasi alangan naman basagin mo lahat yung mga itlog na napupulot mo sa loob ng 100 weeks. Yung mga reported cases diyan, nasa 2 to 4% ng lahat ng maha-harvest mo within 100 weeks ang maaaring may blood spot. Binigyan ko lang kayo ng mga statistics para lang scientific ang usapan natin. Ngayon, dako tayo doon sa anong sanhi niyan, no? Maraming binanggit nung nag-aaral ako, maraming binanggit na possible causes. Hindi siya katulad ng 1 plus 1. Isa lang ang sagot, 2. Hindi naman po pwedeng 3 ang sagot sa New Zealand, sa Germany 3.5 ang sagot, hindi siya ganun, no? So maraming possible cases. Una, pwedeng genetics, no? Pwedeng nasa lahi na nila, ang ganun. Pangalawa po, pwedeng may toxin or fungal infection sa feeds. Anong klaseng fungal infection or toxin yan? Po pwedeng yung avian, ano ba yung pag-aralan ko nun? Avian encephalomyelitis. Yan. Avian encephalomyelitis. Maaring may ganun ng feeds. Ano pa? Maaring naratel ang manok na nangingitlog niya, nagko-concentrate, umiire. Tapos may dumaan ng aso, wow, nabigla siya, naratel siya. Yun. Kaya during the egg laying process, ay nag-rupture na blood vessel. Kaya hindi rin magandang pasok lang tayo ng pasok sa chicken coop kung kailan natin gusto. No? Hindi po pwede. Kailangan na ma-minimize yun. Or pinwesto mo yung mga pugad doon sa talagang daanan ng tao, ng mga caretakers mo, kung saan pa madalas dinadaanan, doon mo pa pinosisyon ng mga pugad. Mali yun. Dapat nakaposisyon ng mga pugad doon sa hindi masyadong dinadaanan yung side na yan. At saka medyo may madilim-dilim. Ano pa? Possible cause, stress. No? Stress ang manok. Bakit? May pumasok na aso. Ayun, nagpatintero ang mga manok at aso sa loob ng chicken coop. Ano pa? Kulang ang nutritional value. Particularly,
yung vitamin A o kaya vitamin, kasi isang vitamin na yon, vitamin A or vitamin D. Ayan, kulang. Or po pwedeng sobra naman ang vitamin A at vitamin K. No? Yung K na yon, ano ba yung K na yon? Ano ba yung K? Vitamin K. Potassium. Potassium yon. Ano pa? Ano pang possible cases na nagdudulot niyan? Nabanggit ko na yung genetics, na-stress ang manok, nararatel siya, pwedeng fungal or toxin, yung avian encephalomyelitis nga. Basically, yung mga yon, possible, or yung sumobra yung vitamin A and D, or kulang sa vitamin A and potassium, no? Ano pa? Pinailawan mo sila ng, sabi mo may lighting program ka, pero ang problema, pinailawan mo sila ng napaaga ang pagpapailaw, no? Ang lighting program kasi ganito, i-share ko lang yung sa akin na sa Alpha Adventure Farms, sa mga poultry. At age 21, 13 oras ang liwanag na nakukuha dapat ng inahin. Saan galing ang 13? 12 oras doon ay galing sa natural light, araw. 1 oras doon ang synthetic, bombilya. Pagpatak niya ng 22-week-old, 14 hours na. 12 sa araw, 2 oras sa bombilya. Pagpatak ng 23-week-old, 15 na yan. 12 sa araw, 3 sa bombilya. Pagpatak ng 24-week-old, pasulong hanggang 100 weeks na yan, hanggang sa ikal na yan. 16 hours ang lighting natin. 12 sa araw, 4 na oras sa bombilya. Ang ginawa mo, 15-week-old pa lang, sige, pailawan natin yan. No? Sagad na natin. 16 hours kaagad. Ayan, pwedeng maging cause yan ng rupture ng blood vessel doon sa ovary, no? Ng ating mga inahing manok. O kaya naman kung hindi napaaga, na-delay, no? Na-delay, no? For whatever reason, kung kailan sila nag 30-week-old, doon ka palang nagpa-lighting program. So, lahat ng sobra, kagaya sa vitamins kanina, no? Lahat ng sobra, lahat ng kulang, pwedeng maging sanhi ng blood spots either doon sa egg yolk or sa albumin, no? Ano pa ba? Yung mga napag-aralan ko noon. So, yun na muna, no? Yun ang nare-recall ko eh. So, anong gagawin pagka ganon? Bigyan mo ng vitamins, no? Kasi hindi mo mabubulsay talaga kung anong sanhi, no? So, una, may checklist ka dapat. Check mo. Yung bang mga dating mga manok na nakuha ko sa distributor na ganito, sa farm na ganito, may ganitong case ba? Kung base sa record ninyo ay wala naman, so pwede mong i-factor out yung kaso ng genetics, no? Kasi kung dahil sa genetics yan, edi sana lahat na lang ng mga galing doon sa distributor, farm, na mga manok na nakuha mo sa kanila, simulat sa pool dapat may ganong reported case, no? Kung ngayon lang yan, nakarami ka ng kuha sa kanila pero ngayon lang yan, maaaring hindi genetics. Maaari, no? Hindi ko sinasabing sure ball na hindi genetics. Another, sa checklist mo, nabubulabog ba ang mga inahin mo? No? Mag-observe ka. Mag-observe ka. Kung sa loob ng 1 linggo wala kang nakitang dahilan ng pagkabulabog, pwede factor out yun. Another, checklist mo, Ipa-lab test mo. Chemical analysis mo yung feeds ninyo. Baka mayroong mga toxins yan, aflatoxins, avian encephalomyelitis, mga ganyan, no? Pa-check mo. May mga paraan naman para ma-check kung gaano ka significant yung toxin level, no? Toxicity ng feeds kung meron man. Tsaka yung vitamins, pa-measure mo na rin, no? Ang bayad sa mga diagnostic centers na ganyan per chemical element.
per ano ba, vitamin C or crude protein, ganyan. Ganun ang bayad diyan, no? Per kung anong gusto mong ipa-check, yun ang bayad doon. Isa-isa, no? Ano pa? Check nyo rin yung height ng mga pugad, no? Baka ginagawa ninyong pugad ng pang native na manok yan, no? Native na manok, kahit second floor pa yung taas ng pugad, kaya niyang akyatin pa rin yun, no? Ang mga layers na mabibigat, Rhode Island Red, Decal Brown, 2 feet above the ground, no? 2.5 mo pa, pero wag mo naman gawing 5 feet ang taas, no? Ng mga pugad. Bakit? Sabihin na lang nating abot niya, kaya niyang liparin. Pagbaba niya, baka mamaya sa bigat ng manok mo, unang tatama yung pitcho niya. Ayan, bang! Ayan. Pwedeng maging cause ng rupture ng blood vessel yon. O kaya, baka yung mga roosting area ninyo ay wala sa tamang degrees ang pagkakasandal niyan. Degree. Yung pagkakasandal, kaya A-type, masyadong diretsong ganyan. Or what, no? O kaya yung distansya ng bawat baitang ng roosting area masyadong masinsin or kulang ang length, no, espasyo kasi sa akin sa bawat layer ko ang budget ko diyan 10 centimeters kada isa, no? 10 centimeters kada isa. 10 centimeters. 10 inches, hindi 10 centimeters, masyado namang maliit ang centimeters. 10 inches ang budget, no, kada isa. So, kung 10 ang mga nangingitlog ko, dapat hindi bababa sa 100 inches yung pinagdugtong-dugtong na patungan nila, horizontal line, baitang. No? O kaya po pwedeng masyadong mataas ang distansya mula sa flooring ng unang baitang. No? Ginawa mo, siguro iniisip mo, ostrich ang matutulog dyan, ginawa mo 5 feet ang unang baitang. Talagang may chance na bumagsak na una ang pitch niyan sa flooring. Tapos nagkataon, flooring mo pa slatted plastic matting. Matigas yan. No? Matigas yan. So, yan. Ganun lang pag-check dyan. No? May checklist ka dapat para gawin mo lang yung divide and conquer strategy. No? Lahat ng suspetsa mo, isa-isahin mo hanggang sa may maiwan na lang na isa na mukhang ito yung ito lang yung dahilan na sa lahat ng suspetsa kong dahilan, ito lang yung mukhang posibleng nangyari at nangyayari pa rin. Ganun lang, no? Divide and conquer strategy. Eliminate mo yung mga less likely na maging dahilan at magi-stay yung more likely na sila ang dahilan. Okay? So, yun, nakwento ko lang sa inyo kung ano ba yung blood spot na yan, etc. blah blah blah. No? Ako, ginagawa ko dito kapag halimbawa, based sa diagnosis ko, kung ako yung na-hire na mag-check nun, sa divide and conquer strategy ko, ang iyong suspetsa, halimbawa, is yung mukhang kulang, kulang sa vitamins, specifically A, D, or K, halimbawa, yung oriental herbal nutrients ang binibigay ko. OHN, yung sarili kong gawa, kasi maraming OHN sa merkado, sa online, Shopee, Lazada, marami, pero iba yung formula ko, Hindi ko binabanggit yung specific, lahat ng ingredients ko, hindi ko binabanggit. May generic na paraan kung paano gumawa ng OHN, pero my recipe is hindi yung generic. Hindi yung generic lang na available sa internet. So, yun ang binibigay ko sa mga poultry namin. Sa 21 klaseng hayop na meron si Alpha Adventure Farms, mga rabbit lang ang hindi ko binibigyan nun. Kasi meron akong ginamit na ingredient na pwedeng mag-stimulate ng allergic reaction sa rabbit. Maybe in the future, pag-aaralan ko, baka palitan ko yung ingredient or ingredients na mga yon na pwedeng mag-cause ng allergic reaction sa rabbit para pwede na rin pati sa rabbit. Yun. Gaano kadalas to? Gaano kadalas ang OHN ko? For economic reasons, para lang makatipid. Hindi sa baka ma-overdose. Walang chance ma-overdose. Natural ingredients lahat ng OHN ko kasi. Ginagawa ko every other day. So, sa isang linggo, sa 7 araw, 4 na beses.
Gaano karami? 2 kutsara. No? Bawat kutsara, approximately 15 ml yan. 30 ml, 2 kutsara. No? 2 tablespoons. 2 tablespoonful na OHN sa bawat 1 litrong tubig. Yan. Gaano karaming tubig? No? Kasi sayang naman kung timpla ka ng timpla, isang galon tinitimpla mo tapos isang sisiw lang pala iinom. Ano ba naman yun, no? Sayang yun. Alam naman walang palitan ng laman ng drinker for 1 week or 2 weeks, no? Dahil tinimpla mo na yung pang 2 linggong inuman niya. So, gawin mo lang, i-times 2 mo lang ang daily feed intake ng manok mong yan according sa edad niya. Kung halimbawang kumakain niya ng 110 grams per day, ang minimum na dapat niyang mainom ay 220. Paano ko nakuha? 110 times 2. Bilhin mo lang, 220 ml. Minimum ha. Pwedeng mas uhawin pa, mauuaw pa siya after niya mainom ng 220 ml, bibigyan mo pa rin siya. Minimum lang yon. Minimum lang yon yung 220 ml. Para masabing well hydrated ang manok na yon. No? So, kailangan may chart kayo dyan, no? Kung ilang grams ba ang dapat kinakain ng manok na to according sa kanyang edad. Hindi mo pwedeng hula-hulaan lang yun. Mag-register na lang kasi kaya kayo doon sa Module 1 ng Chicken Farming Seminar ni Alpha Adventure Farms. Tinuro ko na doon. May printout din doon, pwede nyo i-print. No? Lahat ng mga presentations ko nandun naman, katabi ng video. Pwede nyo i-print yun. Tsaka kung kayo ang farm manager or may-ari ng farm, i-print nyo yun. Bigyan nyo isa-isa yung mga caretaker nyo or ipaskill nyo sa bawat pintuan or kung may bulletin board man kayo dyan sa farm nyo para alam nila na sa mismong pintuan ng bawat coop, ilagay nyo doon kung ilang grams. No? So, yun lang. No? So, yung OHN na yan, pwede nyo bilhin kay Alpha Adventure Farms. Iniwan ko na dyan sa description box ng video yung link. Lahat ng links. Kung nyo bumili ng manok, iniwan ko na rin dyan. Check na lang nyo yung description box. Or rumekta na lang kayo sa alphaadventure.com. Nandun naman na lahat. Okay? So, thank you. This has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farm.